Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Pinatawan ng show cause order ng House Tri Committee ang ilang social media influencer matapos hindi sumipot sa pagdinig hinggil sa pagkalat ng fake news at disinformation. Layon sana ng pagdinig na bumalangkas sa mga polisiya para labanan ang fake news, misinformation at disinformation. Pinatawag din ng komite ang mga opisyal mula sa kinaukulang ahensya para masiguro na ginagampanan nito ang kanilang mandato. Samantala, nilinaw naman ng komite na wala sa kanilang layunin na express na iso ng kaamang sistema sa social media. Bilang komite na may mandato na siyasatin ang lahat ng bagay na nauugnay sa pagsugpo ng kriminalidad, layunin po natin dito ang makapagsagawa ng naangkop na batas laban sa mali at malisyosong impormasyon na nagdudulot ng pinsala at krimen sa ating mamamayan, lalong-lalo na sa ating mga kabataan. Sa ibang balita, pinailawan na ang Manila Metropolitan Theater bilang hudyat ng selebrasyon ng National Arts Month ngayong Pebrero. Ayon sa National Commission for the Culture and the Arts, simula ngayong taon, magiging bahagi na ng tradisyon ang pagpapailaw. Layo nito na mapakita ang iba't ibang klase ng sining sa bansa. Kabilang dito ang architecture and allied arts, cinema, visual arts, dramatic arts, music, dance at literary arts. May mga inilatag ding aktibidad gaya ng mga workshop, pagtatanghal, kompetisyon at iba pa para maengganyo ang publiko. Mahalaga yung art kasi ito'y isang refleksyon ng isang pagiging tao o human being, no? Pag walang art, paano mo masasabi na talagang taong-tao ang isang nilalang? Sapagkat sa pamamagitan ng art, ikaw ay nakakapagpahayag ng iyong diwa at ng iyong damdamin. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, usa ka 21 anyos nga single mom ang nakaplagang wala nay kinabuhi sa barangay Tugbok Proper, Davao City niadtong Pebrero 1 ning tuiga sa barangay Tugbok Proper, Tugbok District, Davao City. Ang biktima residente sa Purok 7, Small Takunan, Barangay Takunan. Nanawagan karon ang mga paryente sa biktima ngadto sa mga anaalikod sa krimen nga mupatimaw na ug atubangon ang balaod. Ilabi pa nga adunay nabiyaan nga anak ang biktima. Gikumpirma sab sa Davao City Police Office kon DCPO nga dunay duha ka ginunggaban sa dughan ang maong biktima. Ipailawong pasab sa autopsy ang patayng lawa sa biktima aron nga masayran kung aduna bay nahitabong pagpanglugos kaniya. Mamahimo na nga maproseso online ang pagkuha sa clearance for domestic transport kon permit alang sa dala nga prutas ug uban pang mga agricultural commodities sa mga mobiyahe by land, sea ug air pagawas sa Davao City. Adunay mga QR code ang gipangbutang na sa Planned Quarantine Service Port of Davao sa nagkalain mga fruit stalls sa syudad. Kini aron nga diretsyo na nga maproseso ang pagkuha sa permit human nga mupalit og prutas nga dalon o himuong pampasalubong sa mga biyahero. Aduna sabso sa mga QR code sa mga hotels sa Davao City. Gibutangan sa QR code ang tanang mga ticketing sa pipila ka mga airlines nga nagabiyahe sa Davao City lakip sab sa airport mismo. Human nga ma-fill out ang online form, mamahimong makuha ang kopya sa permit pinaagi sa email address. Apan sa mga walay email address, kinahanglan ng pisikal nga pagproseso sa permit sa Department of Agriculture Quarantine Office. Ug mo kato ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.